Isang mapagpalang araw po ng Lunes, April 13, 2026. Kabayan, meron po tayong pinakalites na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago natin simulan, please huwag niyo muna kakalimutan na i-like at subscribe ang ating YouTube channel and then pahita rin ang notification bell. Maraming salamat po. Ngayon po, ang bagyo na nasa labas ay isa na pong ganap na Super Typhoon Sinlaku. International name po. At ngayon po kumikilos na po ito ng paunti-unti. Meron pong mga lugar na maaapektuhan pero hindi direkta ng kanyang pinakasentro at pinakamata. Yung trap at extension po ng kanyang hangin ang makakaapekto sa silangang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Mamaya ho ay babanggitin ko po yung mga lugar, so kinakailangan maging handa at maging alerto po tayo sa mga banta ng posible pong mga pag-uulan. So yung iba excited na umulan dahil sobrang init nga, wag nating asamin dahil ito ay super typhoon. Ang gusto lamang natin maibsan ng init, pero ayaw naman natin ng sobrang malalakas na bagyo. Sa pagtatala po ng Pag-asa mga kaibigan ko, mga kababayan, ang bagyo na nasa labas ngayon ay meron pong lokasyon na 2,745 kilometers east of northeastern Mindanao. Mine-maintain po nito o lumakas po yung hangin nito sa 180 kilometers per hour. Meron pong pagbugso na umaabot sa 200 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po niya pa-northward slowly. Medyo nagkaroon na siya ng development sa kanyang pagkilos kasi nung mga nakaraan po, almost stationary o stationary, hindi gumagalaw, no? Ang nakikita kasi natin doon, ito yung bagyo na parang nag-iipon ng lakas bago po pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So, tignan nyo mabuti yung ating pinakamapa. Kung makikita nyo ho, no, yung kanyang pinaka-area of probability, yung kanyang pinaka-direction, hindi siya patumbok sa ating pinaka-bansa, no? Talagang nag-record po siya. Dahil nga po ganap itong super typhoon o malakas itong bagyo, yung radius niya o yung lawak ng sirkulasyon ng kanyang hangin, yun po ang makakaapekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kaya yung mga nagsasabi po sa akin na wala naman daw bagyo, mahina naman daw yan, no? Sa labas naman daw. Yes, totoo naman, nasa labas pa sa ngayon. Pero ipinakita ko na sa inyo noong nakaraan, sa atin pong tinatawag na tropical cyclone threat potential na sa pagitan po ng April 16 hanggang sa 22, ito ipapasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat ito ay walang direktang paglandfall, yung hangin niya o yung pinakahangin ng bagyo, extension ng hangin o tinatawag din buntot ng bagyo ang makakaapekto. Kaya mas maganda na lamang na maging alerto at maging handa tayo kaysa wala po tayong gagawin. So ngayon, no, isa-isahin ko na yung mga lugar para din mapakinggan po ninyo na dapat maging alerto at maging handa po tayo. So unahin muna natin, no, dito po sa may bandang parte po ng Eastern Mindanao kasi diyan talaga maaapektuhan kasi sumilip na, no, yung pinakahangin ng bagyo, yung extension ng hangin ng super typhoon sumilip na, so dapat maging handa na tayo. Hindi ko naman kayo tinatakot ha, dahil totoo naman talaga na merong super typhoon na paparating. Actually nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya nakakapangamba din kung minsan. Kasi kahit nag-record yan, minsan nagbabago yan yung direction ng bagyo. So, kino-consider natin yun. Hanggat meron tayo natatrack na bagyo, sa loob at sa labas man yan, banta pa rin yan sa ating buhay. Kaya dapat maging alerto at maging handa. Ito po, sa Eastern Mindanao, mahahagip ho ito ng hangin ng bagyo. So, ang mararanasan po dito is yung mga mahihinang pag-ulan, maulap na kalangitan. Maging alerto po ang Caraga region, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands. Sa may parteng Davao region naman, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Occidental, kasama ang Davao City. Parte po yan ng Eastern Mindanao, no? Yang mga lugar ho na yan, ngayon, wala lamang mawawala kung tayo mag-aasikaso, okay na yung updated tayo. Kesa pag dumating ang bagyo, saka pa lang tayo mag-aasikaso. Hindi naman kailangan sobrang paghahanda. Ang sinasabi lamang natin dito, ilinisin yung kapaligiran, mga basura, yung bubong natin, mamaya may mga tulo, may mga butas, pwede naman nating i-double check. Yung haligi natin, pundasyon ng bahay, baka mamaya walang tibay, pwede naman i-double check din natin, di ba? At ito po, medyo taas tayo ng konti sa may parte po ng Eastern Visayas. Makakaranas din ng mga trap o extension ng mga hangin po ng bagyo, no, or mga pag-uulan. Ito po, sa may Eastern Visayas, kasama ang Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar,
Southern Leyte sa posibleng maapektuhan po ng trap or extension po ng bagyo, super typhoon na nasa labas po ng ating bansa. Maging alerto at maging handa mga low-lying areas, mga matataas na lugar, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha at landslide. Taas tayo ng konti, dito po tayo sa may bandang North Luzon hanggang extreme Northern Luzon. So ito po, ang mga region po sa North Luzon, maging alerto at maging handa. Lagi kong sinasabi ito, no? At hindi ako magkasawang paalalahanan po kayo. Ang parte po ng Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Sa may bandang Cagayan Valley, sa may Batanes, Cagayan Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino. Ang Cordillera Administrative Region or CAR, maging alerto at maging handa rin sa banta ng trap extension ng hangin ng bagyo o super typhoon ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga Mountain Province. Bagamat yung mga lugar na binanggit ko is maapektuhan ng trap extension po ng super typhoon, hindi ito makakaranas ng sobrang malalakas po na bugso ng hangin. Kung makikita nyo sa ating mapa, yung pinakagitna ng bagyo, yung pinakasentro, yan po yung may matinding lakas ng hangin na nasa Category 5. When we say Category 5, ito po nasa signal number 5 na lakas ng bagyo. Pero dahil nga malayo yung kanyang pinakamata at hindi naman siya maglalandfall direkta sa ating Philippine landmass, hangin lamang niya ang makakaapekto, hindi pa rin natin may consider na aabot sa signal number 1, no? Kaya mas maganda na maging handa na lamang po tayo. Pero lagi kong pinapaalala, kahit po extension ng hangin ng bagyo nakakaapekto, minsan itinataas po ng pag-asa o itinataas po sa signal number 1 hanggang signal number 2 ang mga category sa mga lugar po na maaapektuhan. Yung mga nagrereklamo na sobrang init, makakaranas naman tayo ng mga pag-ulan, huwag tayo masyadong magmadali. No, alam naman natin na kailangan natin ng inang tubig para sa mga pananim at mga palayan. Ulitin ko, pagitan po ng April 16 hanggang sa April 22, yan po yung peak, no, yung pagpasok po ng super typhoon sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang pangunahing weather system sa ngayon na nakakaapekto hanggat hindi pa nakakapasok sa ang bagyo ay ito pong mga localized thunderstorms. And usually ang mga local thunderstorms, nagpapaulan lamang yan ng 30 minutes to 1 hour, no, kapag yung regular lamang na local thunderstorms. And madalas hapon po sa gabi yan nagpapaulan. Maging alerto na lamang po tayo at maging handa. Wala din tayong iba't ibang hangin pa sa ngayon o ibang forecast system maliban sa localized thunderstorms dahil nga merong super typhoon. Wala tayong amihan na, wala ring habagat. Ang habagat, mararanasan pa yan pagdating pa po ng mga June, July at yung mga bare months. Diyan pa po yan mararanasan. So mas mahaba man yung tag-ulan natin kapag summer season naman o tag-init naman, sobrang tindi naman, sobrang peak. Kaya minsan, mas gusto pa rin natin yung medyo maulan na panahon. Kasi pag maulan na panahon, minsan naman umaaraw. No? Hindi naman kasi pag sinabing tag-ulan season na tayo, puro na lang pag-uulan. Umaaraw din naman. Mga kaibigan, mga kababayan, mag-ingat po tayo ngayong araw ng Lunes. Yung mga babiyahe, mga papasok sa eskwela, ugaling magdala ng payong, jacket, kapote. Panlaban ho ito, hindi lamang sa init bagos sa mga biglaan pong pag-uulan. Yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon.